Sinungaling mga bossing. Ito pa. Ito pa ang isang sinungaling. Hindi daw siya abusado. Si Boying Rimulya, naniniwala ba kayo hindi abusado? I've never been known to abuse any of the power given to me in my whole life. This is my 7th position in government and not a single, tinan mo kung gaano kasinungaling to mag-amon to ha, not a single case was filed against me. Gago. Nung not a single case was filed against you. Eh ako pa nga, yung nag-file, yung isa sa mga nag-cover nung pagfa-file sa ombudsman, sa'yo. Oo, nagpunta kami ng ombudsman nung panahon pa ni Bantag, nirereklamo ka dahil sa maling pag-handle mo. At maling pag-persecute mo sa kaso ni Bantag. Oo, na inaano ka nga nila, inaakusahan ka nga nila na nag-ano ka, na nag-fabricate ka ng mga ebidensya, na pinipersecute mo na at sinasabi nga nila mukhang ikaw nga ang sibak kay Percy Lapid. Yun ang sinabi nung mga counsel na ni Bantag noon, na nag-file ng kaso sa iyo diyan sa ombudsman. So yan, that's one case. O ano pa yung isang kaso? May kaso pa yung yung mga final sa iyo na kaso nilabas ni Duterte diyan din sa ombudsman. Oh, siguro mali yung ginamit mo dito. Not a single conviction siguro. Pero yung not a single case was filed against me. Ulul. Ganyang kasinungaling itong mga nasa administrasyon. Si Bongbong, siya daw ang pinakamagaling na presidente. Nalagpasan na daw niya yung nagawa ng nakaraang administrasyon sa loob lang ng 3 taon. Ito naman, not a single case was filed. Ako mismo, alam ko may final sa yung case. Nandoon ako, kino-cover ko habang fina-file yung case na yun sa ombudsman. Hindi nga lang yun hindi nga lang yun nag-fly, hindi ka nga lang na-convict, or hindi nga lang yun nag-push papunta ng Sandigan Bayan. Pero kung ang usapan dito is may na-i-file ba sa yung kaso, madami. Madami na i-file sa yung kaso. May mga kaso pang i-file sa iyo. Sila Attorney Torion, sila Basti Duterte. Yung i-file sa iyo na case tungkol doon sa grave abuse of discretion ninyo sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. So napakasinungaling. Huwag kayong masyadong sinungaling, sir. So talagang itong administrasyon na ito, napapaligiran talaga ng mga demonyo. Dahil ang sinungaling, kapatid yan ng magnanakaw. Puros mga kawatan. Diba? So ito talagang administrasyon ng kasinungalingan. This administration will end in 2028, will go out in 2028 as the most corrupt, the most evil, and the most liar na mga administrasyon. Ito pa isa. Ito pa isa. Ito pa isang gago, kapatid ni Boying Rimulya. Kailangan pong ang korupsyon ayon kay BBM ay matapos na at matuldukan sa panahong ito. Ang utos sa amin, walang kaibigan, walang kakampi. Kung sino ang makasalanan, siya ang makukulong. Putang ina. Ang may kasalanan nga, ayan nga si Bongbong Marcos, siya ang pumirma ng GAA Siya ang pumirma ng GAA. Siya din ang pumirma ng GAA kung saan nasa loob ng GAA na yon na kapag na kukunin ang mga pera ng mga korporasyon sa gobyerno para ilagay sa National Treasury. Lahat yan siya. Yung mga insertions, siya. Yung mga allocations, siya. Siya ang pumirma. So may kasalanan siya. Pangalawa, Speaker of the House, yung pinsan niya. Speaker of the House yung pinsan niya. Sinong si Zaldico, may kasalanan din niya. Sinong amo ni Zaldico, yung pinsan niya. Sinong gumagawa ng budget, si Zaldico at saka yung pinsan niya. Bakit hanggang ngayon walang kaso yung mga putang ina niyan? Walang investigasyon sa mga hayop na yan. Ito pa, lumabas pa. Napakaraming ebidensya at totoong nasa GAA, may ebidensya. Si Sandro Marcos ang pinakamalaking allocable. Si Sandro Marcos ang pinakamalaking insertion sa lahat ng mga congressman. Bakit? Tapos puros mga flood control, mga ghost project. Bakit hindi sila iniimbestigahan o hindi sila kinakasuhan? Walang makasalanan ang kung sino ang makasalanan, siya ang makukulong. Bakit? Kahit nga kaso wala yung mga yun. Eto na lang, si Pangandaman at saka si E.S. Bersamin at saka yung dalawang Yusek. Sinabi ni Zaldico na nagbibigay siya ng pera kay Bongbong Marcos.
O anong sabi? Ay hindi, totoo na talagang may insertion ng presidente amounting to 100 billion. Sabi ni Ping Lacson, it was confirmed by Ping Lacson na yung sinasabi ni Zaldico totoo. Pero hindi na kinabang ang presidente. Bakit? Kasi nga yung ano daw, yung si E.S. Bersamin, si Pangandaman at saka yung dalawang Yusek, sila lang daw yung naglalagay ng mga bagay-bagay sa GAA o sa sa BICAM at kung ano-ano pa, tapos sila lang ang kumukubra. Sinabi pala ni Lacson na ang kumukubra si Bersamin at saka si Pangandaman. Bakit walang kaso si Pangandaman at Bersamin? Bakit hindi sila wala na sila sa posisyon, nag-resign sila sa posisyon, therefore at hindi man sila mga impeachable officials. So pwede silang pwede silang ireklamo sa ombudsman o pwede na silang sampahan ng kaso sa DOJ sa kung saan man. Ayon siya ng gobyerno na pwede silang sampahan ng kaso. Pero bakit wala silang kaso? Bakit hindi pa sila nakukulong? Bakit hindi pa sila iniimbestigahan? Di ba? Putang ina ninyo. Tarantado kayong magkapatid Nuknukan kayo ng sinungaling dalawa So ganyan ngayon ang sistema ng bayan natin Pilipinas. Umiikot ang kasinungalingan. Puro tarantado ang mga sekretary sa gobyerno. Kaya ngayon si Bongbong feeling niyang pogi-pogi niya. Feeling ni Bongbong galing-galing niya. Feeling ni Bongbong talagang nahigitan niya na yung ginawa ng administrasyon sa loob ng 3 taon. Pero kung ipapakita nga natin mga bossing yung nagawa ito, Guinness World of Record, yung nanay at saka yung tatay mo, kung meron man talagang dugong nananalaytay kay Bongbong Marcos, ito ang dugo ng isang magnanakaw, isang plunderer, isang abuser ng kapangyarihan dahil yung kanyang mga magulang, mga bossing ay mga magnanakaw din. Magnanakaw ang tatay, magnanakaw ang nanay. Anong ine-expect natin kay Bongbong? Sigurado magnanakaw din yan. Tapos sasabihin mo na nahigitan mo na sa loob ng 3 taon yung nagawa ng nakarang administrasyon. Wala kang build project, gago. Wala kang pinahinto mo nga lahat ng mga proyekto sa Mindanao para sa development ng Mindanao. Binito mo nga yan, ulul ka. Wala kayong ginawa kundi puros kademonyohan sa bayang Pilipinas. Putang ina, kahit nga magpa-drug test ka, hindi mo magawa dahil ngiwi ka nga lang ng ngiwi Hayop ka. Ang ina ninyo, akala nyo makakalusot kayo sa amin. Wala kayong lusot sa amin. Hindi nyo kami kaya.